importante rin to. Let's say, gusto nyo maglagay ng iba pa mga pages sa loob ng inyong ginagawang file. Kasi hindi naman limited lang sa isang page yung ginagawa nyo sa Illustrator. In my case, let's say, this one, gusto ko pa maglagay ng isa pang page dito. You can use what we call the artboard tool. May artboard tool po dito. Nandito siya. Saan siya nagtatago? Ito po. Meron siyang artboard tool. Excuse me po. Pag-click nyo yan, pwede kayo mag-create dito ng isa pang artboard. Or pwede nyo i-draw. In my case, pwede ko siyang i-draw uli dito. So, para kayo may extra page dito. Or you can use the default. Meron tayo dito mga custom presets. Kasi gusto nyo pa maglagay ng isa pang letter size dito. Pwede nyo gawin yan. Oops. Tapos gamit kayo ng artboard tool para i-move nyo siya. Yan, diba? Pwede kayo maglagay ba dito? Yan. Artboard tool, artboard 2, tapos artboard 3. Click nyo lang na i-click. Ay, sorry. Artboard tool. Yan, pwede kayo mag-create yan. Tapos gusto nyo baguhin yung preset, gawin natin siyang letter. Ayan, so pwede nyo rin i-move yan kung gusto nyo i-move. Yan, yun yung pwede nyo gawin dito. Gusto nyo baguhin yung size, pwede nyo baguhin yung size dito. Pwede yung orientation, pwede nyo gawin. Let's see. Pwede nyo naman hold yung option o alt para magdagdag pa kayo ng mas mabilis. Kunyari, gusto nyo marami agad. So, pwede nyo hold yung option, click para mas marami siya. Sige yan, lahat yan. Gusto nyo i-duplicate lahat, di ba? Marami na kayong nagawang design, tapos i-hold yung option o alt, drag nyo papunta sa taas. Marami na kayo na-create agad. Marami na kayong pages, as you would see here. If you want to also organize the artboard tool, you can easily do so by using the window. Tapos meron kayo makikita dito artboards. You can arrange them. For example, gusto nyong, ang maganda dito, dapat pangalanan nyo siya. Isa rin sa mga difference ng Illustrator sa Photoshop is that ang behavior ng kanyang layers panel is kakaiba. As you would see here. Yan, So ang behavior po ng Illustrator is kinakain niya yung bawat isang layer na nakaka-create ninyo. So, paano natin natetest yan in theory ganito? So, mag-create ako dito ng isang simple shape using the shaper tool. Pwede ako mag-create dito ng isang layer. So, may layer 2 ako dito, di ba? Tapos, mag-create ako dito ng shape. Di ba? Meron kayo napansin? Sa layer 2 ako, tapos pag pinuntahan natin sa ilalim, nandun yung ellipse. Kinakain po niya yung mga nakaka-create nyo na elements paloob ng layer. Hindi katulad sa Photoshop na nagsa-stack lang pataas. Yan, isa yun sa mga difference. Dinagdag din nila yung properties para sa layers. Kung gusto niyo mag-search, meron din ditong paraan yan. Kung gusto niyo mag-search via path, shape lang ba, text lang ba gusto niyo hanapin, images lang ba gusto niyo ilagay, or link files pwede niyo ilagay. Meron na siyang ganyan. Dati wala yan nung way back in the 90s, late 90s. May mga improvements din naman, as you would see. And then, yung mga layers nyo, pwede nyo ilipat-lipat yan. So, kunyari, gusto nyo ilipat to sa layer 2, pwede nyo ilipat yan. Pwede nyo i-double-click yung layer, pwede nyo baguhin. Let's say, shaper tool. Pwede nyo baguhin yan para mas organize kayo. Okay?